budol sign ng mga DDS sa Hong Kong, 8 ang nakulong. Makinig po tayo, lalo na sa mga kababayan nating napapagod at nagtitiis sa ibang bansa. May mainit na balitang kumakalat ngayon. 8 raw na katao ang dinampot at nakulong sa Hong Kong dahil sa isang signature campaign na ang layon daw ay suportahan ang mga DDS. Pero teka, bakit nauwi sa kulungan ang simpleng pagpirma? Ano nga ba ang totoong nangyari? Ayon sa mga kumakalat na ulat at sa mga pahayag ng vlogger, nitong kalagitnaan ng Disyembre, tila naging biktima ng panlilinlang ang marami nating OFW. Ganito raw ang naging galawan, lalapitan ng ating mga kababayan at sasabihin may libreng check-up, libreng groceries o tulong pinansyal na pinamimigay. Pero bago makuha ang biyaya, kailangan daw munang pumirma sa isang manipis na papel o listahan. Ang hindi alam ng marami, ang pirma pa lang iyon ay gagamitin sa isang kampanyang politikal, gaya ng People's Initiative o para sa interes ng isang paksyon. Sa madaling salita, naging budol sign ang nangyari. Ginamit ang pangangailangan ng tao para makuha ang kanilang impormasyon. Bakit nakulong ang 8? Bawal na ba ang pumirma sa Hong Kong? Hindi naman sa ganun. Pero tandaan natin, napakahigpit ng batas sa Hong Kong. Bawal ang unauthorized solicitation. Sa Hong Kong, bawal ang basta-basta manghingi ng pirma, pera o impormasyon sa publiko nang walang kaukulang permit mula sa kanilang gobyerno. Breach of condition of stay. Ang mga nahuli ay nahaharap sa kaso dahil ang ginawa nila ay labas na sa trabahong nakasaad sa kanilang visa. Ang pakikilahok sa mga ilegal na kampanyang politikal ng dayuhan ay isang seryosong krimen doon. Data privacy. Ang pagkuha ng personal na impormasyon ng tao nang hindi ipinapaliwanag ang tunay na layunin ay isang uri ng scam. Kaya naman ang ating Philippine Consulate sa Hong Kong ay paulit-ulit nang naglalabas ng babala. Huwag basta-basta magbibigay ng inyong ID, passport number o pirma sa kahit kanino, lalo na kung kapalit ito ay grocery o maliit na halaga. Hindi biro ang makulong sa ibang bansa. Kapag nakulong ka doon, hindi lang trabaho mo ang mawawala, pati ang pangarap ng pamilya mo sa Pilipinas ay madadamay. Huwag hayaang gamitin ang iyong pangalan para sa interes ng mga politikong nakaupo lang naman sa komportableng opisina habang kayo ang nalalagay sa peligro. Ang inyong pirma ay iyong kapangyarihan at pagkakakilanlan. Huwag itong ipamigay kapalit ng isang supot ng grocery dahil ang parandali ang biyaya ay baka mauwi sa habang buhay na dusa sa loob ng rehas.